Isang sobre ang nakita ni Jasmine sa may pintuan niya. Nagtatakang pinulot yun ng dalaga. Babe, I know you are angry. I swear you didn't have to. There is nothing between me and Cherry. She is part of the past. You are my present and my future. I love you, Patrick. Lumabas ng pinto si Jasmine upang tanungin kay Marie kung sino ang naglagay ng sulat na yon. Laking gulat ng dalaga nang makita niyang ilan pang sobre na nakalatag sa sahig. Pinulot ni Jasmine ang ikalawang sobre upang basahin. For the past days, I missed you. More than you can imagine. I look at the stars hoping that the brightest stars was there with me. Pinulot ng dalagang sumunod. Tiningnan ang nilalaman. There were times that I wished things were the way they used to be. Uncomplicated. But then your happiness is mine as well. Ang pang-apat ay nasa bandang divider na. I see your pictures in the magazine, on television, in the trailers. But they don't have your warmth. They are not the Jasmine whom I know. Unti-unting binuhusan ng malamig na tubig ang galit ng dalaga. Naisip din niyang malaking naging pagkukulang niya sa binata. Hindi nga naman madaling maghintay ng walang katiyakan kung kailan magkakaroon ng oras ang isang tao para sa'yo. Isa pa'y nag-a-adjust pa ang kasintahan. Tulad ng pag-a-adjust niya sa biglang pagsikat. Sa sala niya natagpuan ng pang-5. Be still, my love. Even for a little while. Be still. And know that I am the man who loves you so much. No matter what. Walang nakasulat sa huling sobre. Bukod sa isang palasong nakaturo sa labas. Matuling kumilos si Jasmine. Binuksan ng dalagang pinto ng main door upang matagpuan si Patrick na nakatayo roon at naghihintay. May hawak ng mga bulaklak. May ngiti sa mga labi at nag-aanyayang yakapin niya ito. Tumatakbong tinugon ni Jasmine ang anyayang yon. Mahigpit. Punong-puno ng pagmamahal. Walang namagitang mga salita. Just the fast beating of their hearts. Lumipas ang panahon. Nagtatakbo isang umaga sina Noemi at Cathy papuntang garahe. Hawak ni Cathy ang isang fan magazine. Kuya Patrick! Muntik nang mabitiwan ng binatang hawak na katala nang bahagya siyang masubsob sa may hood dahil sa excitement ng dalawang teenager. Bakit ba? Inabot ni Cathy ang magazine. Kuya, look! Read, bilis! Natatarantang utos ng dalagita. Asan? Ano? Pinunasan niya ng basahan ang kanyang kamay bago tinanggap ang magazine na inaabot ni Cathy. Itinuro ni Noemi sa nakabukas na pahina ng isang column. There, tingnan mong isinulat ni Pamela Cruz. Binasa ni Patrick ang sinasabi ng pamangkin. Ikaw ang aking sinta. Stars Dominic Chavez, Sandra Salazar, Frin Monteverde, and introducing Jasmine Valdez. Totoo kaya ang balitang si Jasmine ang pumalit kay Eloisa sa puso ni Dominic Chavez? How true? May kaunti pang nakasulat sa column. Ngunit ang pinakaprominente sa pahinang yun ay ang litrato ni Jasmine na yakap-yakap ng aktor na si Dominic. Kumunot ang noo ni Patrick. Gimmick man iyo'y hindi niya lubos maisip na mayroong yumayakap sa kasintahan bukod sa kanya. Bahagyang nasaling ang kanyang pride. Mahirap nga marahil na magkaroon ng kasintahang sikat. Napatingin siya sa dalawang dalagitang nakatingin sa kanya. Nalulumong napasundal sa kotse niya si Patrick. Baka hindi ko na siya maabot balang araw. Inakbayan siya ni Noemi. Tito Patrick, you know hindi dapat ganyan ang reaksyon mo. Ikaw na rin na nagsabi sa akin, pag may gusto kong isang bagay, dapat iset ko ang mind ko and never give up. Kaya nga in spite of my family problems, schooling na ako next sem, right? Which means, kuya, na it's about time na ituloy mo na rin ang dream mong business bago ka pa iniwanan ng ex mo. Tigilan mo ng pagkukumpuni ng mga kotse ng mga taga-Linville and start your own production house. Anong ginagawa ng kapital ni Papa? Nakiakbay na rin si Cathy. If there's a will, there's a way, sigunda ni Noemi. Correct! Pagtatapos ni Cathy na nakaturo pang hintuturo sa tapat ng mga mata ni Patrick, naisip niyang may katwiran ng dalawa niyang alaga. Bakit nga ba siya panghihinaan ng loob? You both have a point. Tumangutan mo siya. Nang maramdaman niyang bigat ng mga brasong nakapatong sa kanyang magkabilang balikat, sabay na inalis ng binata ang mga yon. Pero hindi ako lamesa. Nagtawanan ng dalawang teenagers. Mula nooy dumalas ang press release tungkol sa nabubuong pagtitinginan ni Dominic Chavez at Jasmine Valdez. Sinabi ni Jasmine na talaga namang plinano ng video films na i-build up ang kanilang love team. Pilit na inunawa ni Patrick ang pangyayari kahit lihim siyang nasasaktan. Ibinuhos na lamang niya ang panahon sa kanyang bagong negosyo. Maliit lamang yun.
Ngunit dahil sa experience at kredibilidad sa industriya, marami ring nakuhang mga kliyente ang binata. Mabilis namang nakapundar si Jasmine. Nakakuha siya ng educational plan para kay Sabrina. May naipon na rin siya sa bangko. Napaayos na rin niya ang luma nilang tahanan. Ang maliit na tindahan naging maliit na grocery na. Lalo namang hindi na pinoproblema ni Jasmine ang madalas na pagpapahospital ng kanyang ama. At si Colette naman, tuluyan ng tumayong personal PA niya. Ngayon nga ang kaibigan nang nagmamaneho ng bagong sasakyan. Wala na ring pinangangambahan si Jasmine. Nakulong na si Travis sa kabila ng padrino nito sa gobyerno. Tahimik na muli ang kanyang isipan. Maliban sa takot na baka isang araw, magsawa na si Patrick ng kakaunawa at kahihintay sa kanya. Masaya silang nag-uusap ni Dominic sa isang sulok ng gym na yon. Doon sila pinahihintay bago kunan ng susunod nilang eksena. Mangilan-ngilan lamang ang pinapapasok sa gym na yon dahil inupahan ng production nila para sa shooting. Bukod sa mga instructress at estudyante, walang fans ang nangiistorbo sa kanila. Wala sa hinagap ni Jasmine na ang masayang kwentuhan nila ay mauuwi sa seryosong pag-uusap, na akala niya ang pagpapakitang giliw ng lalaki noong una pa man ay dala lamang na natural na ugali nito. Ngunit nang hinawakan siya nito sa kamay, gayong wala namang nakatutok na kamera ang naging sanhi ng kanyang pagkakabahala. Hindi gimmick ito, totoong may saloobin sa kanyang binata. Dominic, please, wika niya. Jasmine, hindi ako nagbibiro. I have fallen in love with you. Titig na titig ito sa kanya. Hindi inaasahan ni Jasmine na hahalikan ng binata ang kanyang kamay. Natigilan siya at marahang inalis ang kamay sa mga labing yon. Sayang, akala pa naman niya pwede silang maging magkaibigan ni Dominic. Sa nangyari ngayon, malamang maiilang na siya sa kapareha. May cameraman o wala. Akmang tatayo na si Jasmine nang pigilan siya ni Dominic. Jasmine, please, pakinggan mo naman ako. Malakas ang hawak nito na nagpabalik sa kanya sa upuan. Hindi siya nakahuma nang mabilis siyang hagka ng binata sa mga labi. Isang flashbulb ang mabilis na kumislap na ikinagulat ni Jasmine. Mabilis na itinulak niyang binata at nagtatakbong palayo. Hindi kumibo si Patrick kahit ano pang paliwanag ni Jasmine ng sandaling yon. Hilam ng mga mata ng dalaga sa luhang nais kumawala. Ngunit tila sa pagkakataong yon, ayaw na siyang unawain ng binata. Iniisip niya na talaga namang nakakasakit ang damdamin kung makita mo ang kasintahang hinahalikan ng isang lalaki. Lalo na kung wala sa harap ng kamera. Real o real? Sumisigaw ang titulo ng isang fan magazine. Malakas ang benta ng publication na yon dahil sa scoop ng masipag na reporter na nakakuha ng litrato nila ni Dominic. Babe, please. Hindi na rin itinuloy ni Jasmine ang gustong sabihin dahil tumayo na ang kasintahan palabas ng kanilang bahay. Ang kaninang nagbabantang mga luhay umagos na. Hindi niya namamalayan ang anak na kanina pa pala nakatingin sa kanya. Mama, why is Papa Patrick is angry at you? Hindi nakasagot si Jasmine. Isinubsob niyang muka sa kanyang mga palad. Naramdaman na lamang niya ang kamay ng anak na masuyong hinahagod ang kanyang ulo. Don't cry, Mommy. I love you naman po eh. Tila haplos sa puso niyang pagod ang narinig ni Jasmine. Mahal siya ng anak. At yun ang isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Niyakap ni Jasmine ng mahigpit ang anak. Mahal na mahal din kita, anak. Sunod-sunod na intriga tungkol sa kanila ni Dominic Chavez. Kahit sa guestings ng dalaga sa talk shows, yun ang paborito pag-usapan. Nasanay na rin siya sa pagsakay sa anumang issue, intriga o gimmick na kadalasan fabrication ng video films. At habang nangungulila siya sa kasintahan, pilit na ngumingiti ang dalaga kapag nakatapat na ang kamera sa kanyang muka. Yun ang show business. Totoong dalawang muka. Nakangiti kahit ang totoo'y nalulungkot. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Dahil sa sunod-sunod na puyat, humingi muna ng bakasyon si Jasmine sa paggagawa ng pelikula. Gusto naman niya magpahinga at magkaroon ng oras para sa anak at mga magulang. Ibig niya mag-ayos ng bahay at magluto sa kusina, tulad ng dati. Kung maibabalik nga niyang dati, marahil naroon pa rin si Patrick, sina Cathy at Noemi. Ang dati na kapag namamasyal siya, hindi siya pinapansin ng mga tao. Hindi rin madalas tumunog ang telepono para maghatid ng offer sa pelikula, telebisyon, commercials at kung ano-ano pa. Pero bahagi ito sa pagkislap ng kanyang bituin. There were losses, but there were gains. Masayang naglalambingan ng mag-ina sa silid ni Jasmine. Tuwang-tuwa si Sabrina dahil sa 3 araw na nitong nadadat na ng ina pagdating mula sa eskwelahan. Maya-maya'y kumatok si Marie upang punasan ng bata bago matulog. O anak, go with Yaya. Come back na lang when you are finished, okay?
Stay there only ha, I'll say goodnight pa. Alright? Patalon-talon pang lumabas ng silid si Sabrina. Ang kasiyahan ng anak ang nagpapagaan sa pangungulilang nadarama ng dalaga. Malakas na tumunog ang telepono. Maya-maya'y nawala na. Malamang sinagot na ni Colette sa sala. Hindi na kasi siya sumasagot ng telepono dahil sa sobrang dami ng mga tumatawag na hindi naman niya kailangang kausapin. Ang katok na yon ang nagsabing importante ang phone call na yon. Jasmine, gusto mo bang kausapin si Noemi? Mukhang may problema. Lumakas ang tibok ng puso ni Jasmine. Sige, pakibaba na lang ang telepono sa labas, please. Okay, at marahang isinara ng kaibigan ang pinto. Nalalamig na dinampot ni Jasmine ang telepono. Hello? Tita, si Noemi to. Busy po ba kayo? Hindi naman. Bakit? Anong nangyarit na patawag ka? Wait lang. Hello? Kilala ni Jasmine ang baritonong tinig na yon. Bakit biglang napatawag ang binata gayon 2 buwan nang hindi siya nakakatanggap ng tawag dito? Magkahalong tuwa, paghinanakit at pagkalitong nadarama ni Jasmine. Halinhinan, halo-halo. Pero kahit ano pa man ang emosyong dumarating o umaalis, nananatili pa rin ang isang prominenteng bagay. Ang pagmamahal niya sa binata. Hello, napatawag kayo. Ayaw ko sanang istorbohin ka. Nagbabaka sakali lang kami ni Noemi. Nakakahiyaman pero I need your help. Kaswal na wika ni Patrick. Is there anything wrong? Something is bothering Cathy. Magdadalawang buwan na siyang walang ganang kumain. Tinatanong ko, ayaw namang sabihin, ikaw ang hinahanap. Pero lagi ka naman daw nasa shooting. Inactive na rin pati ang phone mo, kaya hindi siya makakontak. Actually, Noemi just tried today. Mabuti nasa bahay ka. Tuloy-tuloy na sinabi ng binata. Bakit problema ng ibang gustong ipaayos sa kanya? Bakit hindi problema nila ang pag-usapan nila? Anong estado ng kanilang relasyon? Magkasintahan pa ba sila? O tatawagin na lang niyang ex si Patrick? Aniya sa sarili. Where's Cathy now? Sa halip ay tanong ni Jasmine. Natutulog sa kwarto. Hindi niya alam na tinawagan ka namin. Sige, pupunta ako riyan. Nagulat naman bigla si Patrick. Are you sure? Hindi malaman ni Jasmine kung totoo iyon o pangungutya. I'm on vacation. At kung may oras din lang, willing naman akong tumulong sa kaibigang nangangailangan. Thank you, I'll tell her. Kanina pa na ibaba ni Patrick ang telepono, ay nakatingin pa rin siya sa instrumentong naghatid sa kanya ng malamyos na tinig ng kasintahan. Kung maaari lamang sanang mayakap ang tinig, ngunit bahagi lang ito ng kabuoang minahal niya sa dalaga. Sa tuwing mapapanood niya si Jasmine sa TV, inililipat niya ng channel sa takot na hindi makayanan ng nadaramang pangungulila. Sa gabi, hirap na hirap siyang dalawin ng antok. Nais man niyang makausap at makita si Jasmine, hindi pa rin niya maihanda ang sarili. Anong sasabihin niya sa dalaga? Na mahal niya ito? Ngunit hindi niya makayanan ng sistema ng mundong pinasok nito. Pwede ba niyang sabihin huwag nang mag-artista si Jasmine? Ipagpapalit ba ng kasintahan ng tinatamasang kasikatan sa pag-ibig? Hindi naman masasabing hindi niya pinilit inuunawa ang gawain ng dalaga. Ngunit sadyang kakaiba sa normal na pamumuhay ang showbiz, ni hindi malaman kung ano ang totoo o gawa-gawa lamang. Masyado bang magandang telepono at ayaw mong tantanan ng pagkakatitig dyan? Biro ni Noemi upang pagaanin ang anumang dinaramdam niya. Ha? Tanging naibulalas ni Patrick sa pagkakagambala sa kanyang pag-iisip. Nanlaki naman ng mga mata ni Noemi sa kisame. Ay nako, at namatanda yata ang cute kong uncle. Anong sabi mo? Namewang ang teenager at humarap kay Patrick. Bakit para kang nawalan? Napabuntong hininga ang binata. Pupunta raw si Jasmine dito. Sinabi ko na may problema si Cathy. Matamlay niyang sagot. Bumuga ng hangin si Noemi. Yun naman pala. Why are you sad? Wala. Simpleng sagot yun ng isang taong ayaw sabihin ang totoong nadarama. Napangisi ang teenager. Tinitigan nitong binatang nakatingin sa malayo. Alam mo, Uncle Pogi, hindi bagay sa'yong mag-emote. Feeling ko over ka lang dahil sa sobrang miss mo na si Tita Jasmine, no? Kung ako sa'yo, maligo ka na, tapos magbihis ka para pagdating ni Tita, hindi ka mukhang miserable. Napabuntong hininga lamang si Patrick. Kaya't mabilis na tumayo si Noemi at hinilang binata. Sige na, go ka na sa comfort room, na. Through experience, hindi siya titigilan sa pangungulit ng pamangkin hanggat hindi niya sinusunod.
Nakaputing sundress si Jasmine na bumaba sa driver's seat ng narentahang taxi. Kasama niya si Colette. Kilala na kasi ng mga taong kanyang sasakyan at iniiwasan ng dalaga na mapansin siya. May mga daladalang basket ang dalaga na may lamang mga prutas para kina Patrick. May lungkot sa mga matang yun ng binata kahit nakangiting sinalubong ang magkaibigan. Lalong nagpaalala kay Patrick ang ngiting itinugon ni Jasmine sa pangungulila niya sa pagmamahal nito. Pagsasayang ng panahon marahil. Ngunit ang sandaling yun ang nagpatunay na mas mahalaga si Jasmine. Her love was worth all the pains her world cost him. Pero paano niya aamining mahal pa rin niya ito? Ngayon pang ang kislap ng mga bituin ng dalaga ay maituturing na hindi sa kanya lamang. Si Cathy, yun ang agad tinanong ni Jasmine. Kahit pa gusto niyang tanungin sa kaharap kung kumusta na ito. Namimiss ba siya ng binata? Mga tanong na hindi na naisatinig dahil sa rason kung bakit naroon siya. Nasa kwarto. Sagot ni Patrick habang titig na titig ito kay Jasmine. Pupuntahan ko na sa kwarto niya ha, anang dalaga. Colette, dito ka muna. Sige lang, saad naman ng kaibigan. Upo ka, tanging nasabi ni Patrick. Maiwan muna kita, kukuha lang ako ng soft drink sa kusina. Tumango lamang si Colette. Parang lalong piniga ang puso ng binata. Sa isip niya si Cathy lamang ang dinadalaw ng dalaga. Ni hindi na siya mahalaga kay Jasmine ngayong malayo nang narating nito. Ngunit dinadaya lang ba siya ng kanyang paningin nang makita niyang excitement sa mga mata nito? Tita Jasmine, mabuti na padalaw ka. Akala ko nalimutan mo na kami. May himig ng pagtatampo ang tinig ni Cathy. Hindi, busy lang talaga ako. Paano naman niya ipapaliwanag kay Cathy na kinahiyaan niya na ang tumawa dahil sa baka lumabas pinipilit niya ang isang taong ayaw sa kanya. May problema ka raw? Umpisa ni Jasmine. Nag-aalala si kuya mo dahil wala kang ganang kumain at lagi lamang nasa loob ng kwarto. Napatungo si Cathy. Paano? Ang father ko, hindi na daw ako pag-aaralin kapag hindi ko susundin ang gusto nilang kurso na computer science. Hindi na rin ako tatanggapin ng madrasta ko kapag sumaway ako sa kagustuhan nila. Ano, blackmail? Hindi naman fair ang ganun, di ba? Namuo ang luha sa mga mata ni Cathy. Hinagod naman ni Jasmine ang likod ng teenager. Oh, yun lang bang pinoproblema mo? Yun lang? Aba, gabundok na yun para sa akin. Imagine kung hindi ako makatapos ng pag-aaral, di wala akong future. Hinawakan niyang mukha ng kaharap. Gusto mo ba talagang mag-aral? Oo ate, kaya lang, hindi pa kaya ni Kuya Patrick kasi marami pa siyang gastusin. Papasok din sa school si Noemi. What will I do, tita? Akong bahala, nakangiting sabi ni Jasmine. Nagtatakang tinitigan ng teenager ang dalaga. What do you mean, tita? Na ikaw ang bahala? Kung okay lang sa Tito Patrick mo, gusto ko sanang magtulungan kami na paaralin ka. Kapag kaya na niya, siya na ang solong magpaaral sa'yo. Talaga po? Biglang umaliwalas ang kanina'y makulimlim na mukha ni Cathy. Tumango lamang si Jasmine. Bigla naman lumipad ang mga bisig ng masayang teenager at niyakap ang mga yun kay Jasmine. Thank you, tita! Teka, nagugusot ang hair ko. Pabirong sabi ni Jasmine. Don't worry, Tita Jasmine. Magtatrabaho rin ako para makabawas sa gastusin. Do anything you want. Pero biglang natigilan si Cathy. Pero ano? Solve ng problema ko pero ang problema nyo hindi pa. Sumeryoso ang mukha ni Jasmine. Ang problema ko, schedule ko. Pero hindi ko alam ang problema ng kuya mo. Napabuntong hininga ang dalaga. He really loves you. He does? May sarkasmong himig ng dalaga. Hindi ko kasalanan kung naging magandang takbo ng career ko. All I wanted was for him to just trust and understand me. Hindi naman buong buhay ko iuukol ko sa pag-aartista. So what will happen now? Gustong malaman ni Cathy. Ngumiti lamang si Jasmine at inaya niyang lumabas na sila ng kwarto. Dala-dala ni Patrick ang tray na may lamang soft drinks and sandwich. Siya namang labas ni na Jasmine at ni Cathy. Magkaakbay pa. Ipinatong ni Jasmine ang basket ng prutas sa ibabaw ng lamesa sa dining table. Nang makita ng teenager si Patrick na lumalabas mula sa kusina, lumapit ito sa binata. Kuya, sabi ni Tita Jasmine, gusto niyang tulungan akong makapag-aral. Hati raw kayo kung okay sa'yo. Masaya nitong anunsyo. Nakaramdam ng hiya si Patrick. Pakiwari ng binatay ipinamumukha ni Jasmine dito na mas angat na siya rito. Mabuti naman.
Bumukas ang hinanakit sa mukha ng binata. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Jasmine. Bahagya lang ngumiti at saka tumango ang lalaki. Jasmine, baka masyado na tayong gabihin sa daan. Paalala ni Colette. Maya-maya nagyaya na ito na umuwi. Lumalalim ng gabi at dalawa lang silang uuwi. Nagpaalam na si Jasmine sa binata. Nagpatiunang humakbang si Jasmine at sumunod naman si Cathy na nakaakbay muli sa dalaga. Nanatiling hawak-hawak ni Patrick ang tray na hindi na rin naialok sa mga bisita. Lalong naawa sa sarili ang binata. Si Cathy nga lang ang pinunta ng dalaga. Hindi siya kasama sa dalaw. Pagkarinig sa pagbukas ng gate, nakaramdam siya ng lungkot sa puso. Pakiwari niya matagal na naman bago sila magkikitang muli. Batid ng binata na hindi na niya maaabot ang babaeng pinakamamahal. Nasa ganoong pagmumuni-muni si Patrick nang lumabas mula sa guest room si Noemi na tila bagong gising. Nakita ng dalagit ang mga paboritong prutas sa ibabaw ng lamesa. Wow, ang sarap nito ah! Sabay dampot ng isang mangga. Napayuko pa si Patrick nang marinig na umaandar na ang makina ng sasakyan ni Jasmine. Parang may balaraw na tumimo sa kanyang puso. Uy kuya, tingnan mo! Iniabot ni Noemi ang isang mangga. Wala sa loob na tinanggap ng binatang inabot ng pamangkin. Tingnan mo! Saad pa ni Noemi. Nagtatakang ibinaba ni Patrick ang kanyang mga mata sa hawak na mangga. May nakasulat doon. Marry me? Bulong niya sa sarili. Biglang nagliwanag ang mukha ni Patrick. Nagtatakbo siyang palabas upang habulin ang dalaga. Jasmine! Malakas na sigaw ni Patrick. Ngunit nakaliko na sa kantong taksing dala nito. Nagulat si Cathy sa ginawa ng binata. Nagtatakbong bumalik sa bahay si Patrick at nagmamadaling kinuhang susi ng kanyang sasakyan. Kuya! Saan ka pupunta? Takang tanong ni Noemi. Hahabulin ko si Jasmine. At nabangga pa nito si Cathy na papasok. Anong nangyari kay kuya? Inabot naman ni Noemi ang isang prutas sa papalapit na kaibigan. Kunot noon namang ibinaba ni Cathy ang mga mata nito. Nang mabasang nakasulat sa prutas na pahiyaw ito sa tuwa. Yes! Sa wakas! Nasiraan na naman sa highway ang taksing sinakyan ni na Jasmine at Colette. Inis na bumaba ang dalaga upang buksan ang hood ng kotse. Sinilip niya ang makina na tila nag-overheat. Bumaba na rin si Colette ng mainit. Anong problema? Hintayin lang natin sandali na lumamig ang radiator. Napabuntong hiningang sumandal si Jasmine sa gilid ng taxi. Pagkaraan ng ilang saglit, muli niyang binalingan ang makina ng sasakyan. Madilim na, Jasmine. Pag hindi radiator ang depresya nito, kailangan mo magtawag na naman ng taxi. Bakit ba lagi tayo nasisiraan dito? Gusto ko nang umuwi. Mag-aabang na lang ako ng tutulong sa atin. Lumakad si Colette papalayo sa kaibigan. Akmang bubuksan ni Jasmine ang radiator nang may isang kamay ang pumigil sa kanya. Wag, baka masabugan ang maganda mong muka. Isang baritonong tinig ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Kamuntik nang mauntog si Jasmine sa ilong ni Patrick na walang inhibisyong sumasamyo sa kanyang buhok. Hindi nakahuma agad si Jasmine sa labis na pagkabigla at lalong hindi niya inaasahan ang sumunod na kilos ng binata. Hinabig siya ni Patrick at siniil ng halik. Malalim, puno ng pagmamahal. Instinct ang nagtulak sa kanyang kamay upang humarang sa pagitan ng kanilang mga dibdib. Subalit sa halip na itulak ay tila may sariling isip ang kanyang palad na humahaplos sa balikat ng lalaki. Anumang hinanakit ang nadama niya sa inakalang pambabaliwala sa kanya ng binata ay tila mantikilyang nilusaw ng halik na yon. Si Colette naman ay nakatanaw sa di kalayuan. Nang bitiwan ng binata si Jasmine, buong pagmamahal nitong hinaplos ng likuran ng palad ang mukha ng dalaga. Pwede bang ang iyong kislap ang maging sinag ng aking tahanan pagdating ng araw? Bakit pagdating pa ng araw, Patrick? Bakit hindi pa ngayon? Nabigla si Patrick sa sinabi ng kasintahan. Come here. Natatawang hinila ni Jasmine ang kwelyo ng binata. Kiss me again. Hindi na niya kailangan mag-issue ng ikalawang imbitasyon. Sa pagkakataong yun na maglapat ang mga labi nila ay kapwa na silang kumbinsidong may bukas sa kanilang relasyon. At kahit nagsisimula pa lamang kumalat ang dilim, may isa ng bituin na kumikinang sa langit. Alam nila na eto na muli ang simula ng maayos nilang relasyon. Makalipas pa ang isang taon, ay namamayagpag pa din bilang sikat na aktres si Jasmine Valdez. Naintindihan na ni Patrick ang buhay na meron ng kasintahan. At dahil sa labis niyang pagmamahal dito, ay todo siya suporta sa lahat ng achievements ng nobya. Sabi nga nila, kung totoong pagmamahal mo sa tao, ay gagawin mong lahat para mas maging matatag ang pagsasama niyo. Hindi mo hahayaan na may sumira niyon. Gaya ng kwento ni na Patrick at Jasmine,
Sinubok man sila pero sa huli na naig pa din ang pagmamahal nila sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.